Hello and welcome mga tol. Sa video nga ito pag-uusapan nga natin etong chapter 16 and 17 ng Baki Rayen. Pero bago natin simulan ng lahat ng yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button para na rin sa pag-unlad dito sa ating munting channel. At tara, simulan na nga agad natin. So bago nga natin simulan to ay onting recap muna tayo sa previous chapter na chapter 15 kung saan dun nga nagtapos etong laban ni Jack Hanma at neto ni Kosho Shinogi. At kung di mo pa nga napapanood to ay meron nga akong ginawang full video neto, ay lalagay ko na lang dito sa baba. So yung mga naganap nga dito ay dito nga nabulag etong si Jack Hanma, samantalang si Kosho naman ay di na nga nakalaban at nag-collapse na. At ngayon nga pag-uusapan na natin etong chapter 16 na may pamagat nga na upholding aesthetics at ang cover nga nito ay etong si Baki Hanma. At dito nga sa first panel ay kagad niyang pinakita etong isang ambulansya na nasa harap ng hospital. At sa loob nga dito ng hospital ay kagad niyang pinakita kung ano nga ba ang lagay neto ni Kosho Shinogi, kung saan natutulog nga ito mga tol, habang andito rin naman ang kanyang nakatatandang kapatid na si Koreha. At napasabi nga dito ang isang doktor na katabi ni Koreha na ang martial artist nga daw ay kahanga-hanga, at dagdag pa nga nito mahirap paniwalaan na nakabalik pa siya matapos mawalan ng ganun karaming dugo. At sabay sabi naman dito ng isang doktor na walang paraan para manatili kang nakatayo matapos mawalan ng ganun karaming dugo kahit pa isang taong doble ang laki niya. At dito na nga nagsalita itong si Korea na isang henyo sa martial arts na iniligtas ng isang henyo ng medisina. Talagang kahanga-hanga ang kwento na yun. At napasabi nga dito ang dalawang doktor na oo nga, yung isa naman sa totoo lang, kulang pa ang pagkakasabi mo. At kinabukasan nga ay wala na nga dito sa kanyang higaan etong si Kosho. At dito nga'y nagtataka ang dalawang doktor at nagtanong dito kay Koreha. At dito nga'y napasabi pa ang dalawa na maghapon na kaming naghahanap, pero nasan kaya siya? At dito nga'y tinuro neto ni Koreha na nasa taas. At dito nga pag-akyat nila sa rooftop ay nasaksiyan nga nila etong si Kosho na naka-fighting stance. At dito nga'y nagpakita ng sobrang bibilis at matitinding atake etong si Kosho Shinogi na kinahanga naman ng dalawang doktor dito. At napasabi pa nga ng isang doktor na para siyang isang buhay na talim. At napasabi nga dito etong si Korea na wag mo naman siyang puriin ng sobra. At dito ngay nilapitan na siya ng kuya niya na si Korea at sabay sabi na halika na, napakahirap mo namang alagaang pasyente ka. Sa ngayon, kailangan mong magpahinga. At napasagot naman dito etong si Kosho na wala akong magawa, kailangan ko lang talaga mag-exercise. At napasabi nga dito ang isang doktor na napakaganda nga daw nun, samantalang yung isa naman ay napasabi ay napakalakas nga daw ng sining na to, pero sa kanyang paningin nga daw ay para nga daw itong sayaw. At sabay nagsalita itong si Korea na ano nga ba ang sinabi ko tungkol sa sobrang pagpuri. At dito ngay biglang nagsalita itong si Kosho na napakaganda ng mga teknik na to dahil sinisikap kong gawin silang magmukhang maganda. At dito ngay nagulat itong si Korea at maya pa ay nagpakita na naman ng mga atake itong si Kosho Shinogi. At sabay sabi nga ni Kosho na sinisikap kong mapanatili ang kagandahan ng anyo. Kaming mga martial artists ay hindi makakatakas sa sumpang ito. At sabay sabi nga dito ng kanyang kuya na sa tingin mo ba ay malaya na si Jack Hanma sa sumpang yun? At sumagot naman dito etong si Kosho na oo. At dagdag pa nga dito neto ni Kosho na wala nga daw kagandahan sa paraan ng kanyang pagkagat. At bukod pa nga raw dito napasabi pa nga etong si Kosho na marahil mas tamang sabihin nga daw na sinusubukan niyang alisin ang bawat bakas ng tinatawag nating walang saysay na kagandahan. At baka yun mismo ang kanyang pagpapahalaga sa isang kagandahan o aesthetics. At sagot naman dito neto ni Korea na ang malahayop na tinatawag na pagkagat ay kusang pagpili niya sa ganitong di makataong pamamaraan. At isa nga daw tong walang lang ang nagpapatunay sa tindi ng kanyang determinasyon. At napasabi pa nga dito etong si Kosho na napakatindi ng kanyang determinasyon na marahil kahit ang ogre ay hindi kayang tumbasan yun. At dun nga nagtapos ang chapter 16 ng Baki Rayen. Kaya naman tumungo na nga tayo dito sa kadugtong na chapter 17 na may pamagat naman na Hanma's Praise. At dito nga sa first panel ay kagad ng pinakita etong gate neto ni Tokugawa. At dito nga'y nagtanong etong si Tokugawa kay Baki na kung si Jack Hanma nga daw ang makakalaban, may pag-asa pa kaya etong si Baki Hanma para manalo? At dito nga'y di kagad sumagot etong si Baki kung saan tumingala nga lang ito. At sabay sabi, talagang nakakagaan sa pakiramdam makita yun no? At napasabi naman dito etong si Tokugawa na ang mahalaga lang sa kanya ay patuloy na lumakas at manalo. Wala siyang pakialam sa tingin ng iba sa kanya. At napasagot nga dito etong si Baki na hindi ako sigurado dyan. Dahil pagtapos nga daw ng laban neto ni Jack o ang kapatid niya kay Sukune ay parang ninamnam niya nga
nga daw ang paghanga ng mga manonood. Binalot nga daw etong si Jack Hanma ng sigawan at papuri at hindi niya man lang maitago ang anyo ng kanyang mukha doon dahil wagas nga daw na ligaya yon. At nagsalita nga si Tokugawa na totoo yun at sabay sabi nga ni Baki na kahit siya gusto rin ng kaunting papuri, lalo nga daw kung manggagaling yun dito kay Yujiro Hanma. So yun tinutukoy nga nila dito mga tol ay etong si Jack Hanma at ang papuri nga daw ni Yujiro ang nais makamit neto ni Jack Hanma at kahit ano pa nga daw ang kapalit neto. At napasabi nga dito etong si Tokugawa na kawili-wili nga daw, napakasimple naman pala. Kung haplusin lang siya ng ama niya, wala na siyang pakialam kahit kamuhin pa siya ng buong mundo. Talagang magkapareho kayong dalawa no? At dito nga lumipat ang scene sa Karate Shinshinkai at nakatayo nga dito etong si Doppo Orochi kung saan may hawak nga siya ditong plastic bag. At dito nga hinagis niya nga ito at nilalaro niya nga ito na parang isang bola. At ayon nga dito kay Doppo, matibay nga daw ang pagkakagawa ng bag na ito. Kapag ito nga daw ang gamit, mas mahirap ito kaysa kapag tao ang kaharap. At kinagulat nga yun neto ni Katsumi at ginagawa nga dito neto ni Doppo na parang isang bola ng soccer. At dito na nga bigla niya nga itong inihipan pataas at tumalon nga dito itong si Doppo at pinunit niya nga ito gamit ang kanyang paa na kinagulat naman neto ni Katsumi. At sabay sigaw nga habang naka-fighting stance etong si Doppo Orochi at dito nga mga tol ay nakangiti etong si Katsumi. At napatanong nga dito itong si Katsumi kung ano yung seya na sinigaw neto ni Doppo at sabay sagot naman dito neto ni Doppo, pustahan tayo. Kung si Jack Hanma ang tatanungin, sasabihin niyang walang silbi yan. At dito nga'y nakangiting sinabi ni Katsumi na ibig mo bang sabihin na kinakailangan yun? At dito nga'y seryoso ang mukha ni Doppo Orochi at sinabi yan ang dahilan kung bakit karate ang karate na kinatuwa naman neto ni Katsumi. At dito nga'y nag-explain etong si Doppo Orochi na ang Zashin nga daw ang nagbibigay din sa isang mahalagang sandali. Samantalang sa Kabuki naman nagpo-post ang aktor upang idin ang eksena. Ang post na yun ang tinatawag nga daw na Mi. At ito nga daw ang Mi ng karate. At napasagot naman dito itong si Katsumi na naiintindihan ko na. At dagdag pa nga dito neto ni Doppo Orochi na ang gudo na yan o kung ano man ang tawag doon, kamakailan lang naman nagsimula. Hindi siya dapat umasta na parang alam niya na ang lahat. At dito nga'y nakangiting nagsalita itong si Katsumi na yan ang tunay na napakahusay na sagot. At dito nga'y biglang lumipat ang scene sa isang napakalaking building at alam naman natin na pamilyar na kayo dito mga tol at dito nga'y pinakita ang isang waiter na may pangalang ang Nonaka. At para maalala nyo nga ang building na to mga tol ay dito nga rin inimbita neto ni Yujiro etong si Baki at dun nga nagsimula ang kanilang laban. Ngunit ngayon iba nga ang imbitado mga tol kung saan eto nga si Jack Hanma ang kasama neto ni Yujiro at dito nga'y nagsalita etong si Yujiro na bumalik na ba ang paningin mo at dito nga'y seryoso etong si Jack Hanma at pati na rin etong si Yujiro at napasabi nga dito itong si Yujiro na ang seryoso naman ng mukha mo. Samantalang itong si Jack Hanma ay pinagpapawisan at hindi makapagsalita at sabay sabi nga neto ni Yujiro, kumain ka rin ng mas malalambot na pagkain paminsan-minsan. At dun na nga nagtatapos etong chapter 17 natin ng Baki Reien at sana ngayon nagustuhan nyo etong full review natin ng chapter 16 and 17 kung saan dito nga nagbanding etong si Jack at etong si Yujiro na katulad nga rin nung naglaban na itong si Baki at Yujiro. Kaya naman abangan nyo nga etong mga susunod pa na chapter. Pero syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta at pag-comment nyo dito sa ating video. Sobrang na-appreciate ko kayo mga tol. At sana nga'y maabot na natin ng 100k subscriber. Kaya naman pakipindot na etong subscribe button. At hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.